At kung tayo pa rin ang proseso ng impeachment trial, makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Yan, good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang sesyon and so on down the line. What does the Constitution say and what do the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahilan yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ma-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. Hindi po ako, yan sa paraang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahilan po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa Ligang Batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa Saligang Batas na magkaroon ng impeachment trial dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So, Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, no, pwede pala. So, hindi... Tama po. Apo. Diyan. Wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. At pwede niya po sabihin, ito sa special session, ito ang ang talakayin ninyo. At doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session. Dahilan po, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look, sir... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo dahilan sa mayroong constitutional duty. Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal ang 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed as soon as ma-transmit yung complaint ng articles of impeachment ng Kongreso. Anong tanong mo, Ed? Sir, what if that happens? What if parang yung 2 months na nag-delay, what if walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is there anything that anybody can do? Ang Pangulo tumawag ng special session dahilan ang special session kailangan upang magampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty
to hear the impeachment complaint. Dahilan po sa wala ng sesyon, kailangan tawagin ng Pangulo ang Kongreso sa isang sesyon para magampanan ng Senado ang kanilang obligasyon or duty sa ating saligang batas na litisin at pakinggan ang impeachment complaint. Nikki. And sir, before we let you go, no, tingin niyo po ba malakas yung grounds para ma-impeach ang Vice Presidente? Ay, nasa senator judges po yan. Kailangan mapatunayan ng House of Representatives na dapat may ebidensya at sapat ang ebidensya in order to prove the allegations sa impeachment complaint. Okay. Well, sir, we appreciate very much the time you're giving us. We know you're abroad, but you took the time to Thank you for your stay time, with us sir. and give us your expertise. Maraming salamat po. Basta, just as a parting message, Yes, sir. kailangan tumawag ang Pangulo ng isang special session para magampanan ng Senado ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kung ako lang tanungin ninyo, ay dapat si Senate President Escudero humingi ng special session in order that they can perform their constitutional duty of acting on the impeachment complaint. Kailangan po yan. Pero sir, by that you mean that either of them pwedeng humingi ang Senate President at pwede rin Senator magkusa Cheese mismo? ang Pangulo. Tama ho ba? Tama, dapat sa akin, hingiin ng Senate President na magkaroon ng special session dahil sila po ay may tungkulin sa ilalim ng sa ating saligang batas. Ngayon, ngunit kahit hindi siya humingi ng special session sa Pangulo, ang Pangulo ay may sapat na kapangyarihan hindi para magtawag ng special session on his own volition, even without advice or even without the request of any member of Congress. The President can call a special session in order to tackle the impeachment complaint and in order to allow para po magawa ng Senado ang kanilang tungkulin sa ating saligang batas na pakinggan ang impeachment complaint. Okay. Maraming salamat, sir. Dating Senate President Franklin Drilon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.